Hello, hello, hello everyone! Nakita niyo na naman ang aking teacup, ibig sabihin simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. And for this day, meron tayong kasama ninyo, kaasosasyon nyo, kafederasyon ninyo. Walang iba, kundi si Brother Froilan Torres, OCDS, at kasama niya tayong iinom ng ating mainit na tsaa. Brother Froilan, greet mo muna sila. Magandang araw po sa inyong lahat. Tama po si Dr. Gaines. Kasama tayo dahil ako rin ay senior citizen na. So mamaya-maya po ay magkakaroon tayo ng age reveal galing mismo kay Brother Froilan. But for now, samahan nyo kami. Uminom na tayo ng ating mainit na tsaa. At syempre pa, dahil buhay na buhay pa tayo, let us praise the Lord. Ayan. So nakita nyo naman, every Monday, dinedicate natin Mondays with Mary. Ang ganda, di ba? Parang it can go on and on and on. Pero ngayon, particularly, meron din isang figure, no, na malapit din naman kay Mama Mary. Kasi alam ho ninyo, si Brother Froilan ay matagal na naming kasama. Co-journeyer na matatawag kasi sa Layforce ho, talaga yung kanilang community ay dito dinadaos ang kanilang mga formation programs, at kung ano-ano pa spiritual exercises kasi meron talaga silang isang komunidad na ang pangalan ay St. Edith Stein Community. So Brother Froilan, introduce mo naman sa amin, sino ba tong si St. Edith Stein at bakit yan ang iyong community na tinatawag? Okay. Kami po ay, sinabi nga, St. Edith Stein Community. Ito po ay community ng mga secular Carmelites. Ano po ba yon? Magpapatuloy ako sa pag-explain, ano? Alam niyo ang Carmelite Order, meron akong logo dito, ay binubuo ng mga friars, tsaka yung cloistered nuns, tsaka yung mga lay people, seculars na kagaya natin, na nabubuhay sa mundo. Spirituality ng Carmelites na isinasabuhay sa tatlong style. No? Ngayon, dito sa Makati, dito sa Archdiocese of Manila, ang napiling patron ng community ay si St. Edith Stein. Naisip ko, nung tinatatag namin ng community, bagay nga si Edith Stein na maging patron namin. No? Kasi si St. Edith Stein ay isang professional woman. Actually, she is a Jew, but then she is a professor, she holds a doctorate degree. No? So, parang kagaya ng mga member namin dito, professional, sila ay intellectually. Kasi, nasasabi ko kasi may ibang community naman na more on prayer emphasis o meron mga house, ano sila, yung housewives and all. Pero yung nagkataon, itong community natin sa Makati, mga professional pa, tsaka mga nagtatrabaho pa sila. So, it makes sense na they'll find itong si Edith Stein na maging patron ng community. Pwede pa magpatuloy kung sino si Edith Stein. Siya po ay pinanganak noong 1891 sa mga Jew. Important yung kanyang birthday, October 12, kasi Day of Atonement. Importanteng piyesta sa kanilang ano. Tapos namatay siya sa Auschwitz, sa persecution ng mga Nazi. Alam mo kung anong taon? 1942 na. I'm sure yung mga nanonood sa atin, merong buhay na o pinanganak na noong 1942. So siya ay modernong tao na kasama natin. No? Kaya lang, siya ay na-convert sa Christianity. Alam nyo, ang conversion ay yung professionally niya bilang philosopher, sa pag-aaral niya, sabi niya, naging nag-lead sa kung ano ang katotohanan. At natagpuan niya, Christianity ang katotohanan. Pero ang mabigat sa pangyayari sa buhay ni St. Edith Stein ay namartir siya. Hindi lang basta naging santa, naging santa, oo. Kaya kasi, interesting yung situation, yung mga kung bakit siya naging martyr. Alam niyo ang pinapatay lang naman ng mga martyr, yung mga Jews, di ba? No? Siya na-convert na as Catholic. Pagka-convert niya, gusto niya nang mag-madre kagad eh. Pinigilan na siya ng mga spiritual director. Kaya teka muna, mag-ano ka muna.
magpahinog ka muna or Discern. something, no? Na maging tumibay ang faith mo. However, at that time, the bishops of Netherlands, the Dutch, wrote a strong letter condemning yung kung ano yung ginagawa sa mga Jews. Ano ang balik ng Nazi? Pati yung mga Jews na nag-convert na sa Christianity, naging hinuli na rin. Kaya doon nakasama si Edith Stein. Pero syempre, hindi pa rin niya ni-renounce ang faith niya. Hindi po, actually. Oo, hindi. Actually, in fact, nung alam na niya na any moment, pwede siyang hulihin, kasama niya ang kanyang kapatid, na dalawa sila nag-convert, sumulat na siya parang permiso para sa kanyang superiora na madre, nung siya ay Carmelite na inaalay ko na ang buhay ko for the conversion of the Jewish people, for the conversion of Germany, kung nasaan sila and everything. So, handa na siya. You mentioned something, martyr. Alam niyo si Edith Stein din, pagkatapos niyang ma-beatify ni Pope John Paul, na-canonize siya noong 1998. Tapos, 1 year after, before the Great Jubilee year 2000, isa siya sa pinili ni Pope John Paul na maging patrons of Europe. Oo 6 nga. ang patrons of Europe. Sino-sino po ba yan? Si Saint Benedict, ang pinakauna, pinroclaim noong 1960 pa. Una, siya lang ang patron. Tapos dinagdagan ni si Pope John Paul na Cyril and Methodius, magkapatid yun. Because of what they did in Europe, di ba? Sila Yes. nag-establish ng civilization. For the women, 3 naman. Saint Bridget of Sweden, as a queen, nagawa niya sa Europe. Tapos yung isa, si Catherine of Siena, ganun din. Remember, no? Na ang Pope, pabalik niya sa Rome from France, ano? And the latest is Saint Edith Stein. So siya yung latest addition. At saka siya ang malapit sa time natin. Bakit daw siya nakasali? Because she is a victim of the worst the worst evil that the civilization has experienced, which is, the Holocaust. Hindi ba? No? And then, at sinabi mo, martyr, no? But I think it's a different kind of martyrdom. Kasi yung hate, usually martyrdom, usually in hatred of the faith, di ba? Beto, she offered herself freely, gaya ng sinabi ko, for the conversion of Germany, for the, di ba, for the Jewish people, the persecution that is happening. Oo, yun. So, maganda lang yung kwento ho ni Brother Froilan, pero kung nakikita nila yung mga pictures dun sa Auschwitz camp, no, talagang babaliktad ho talaga sikmura nyo. In fact, maraming taon na ang nakalipas, pero ngayon pwede pa ring i-visit. Pero talagang babaliktad yung sikmura mo para pag makita ninyo kung ano yung living condition, na kahit sila ay prisonero, syempre naman tao pa din sila, pero very inhumane talaga. So you can just imagine paano ang isang babae na na-convert into Catholicism ay naging martir dyan sa mismong concentration camp na yan. At alam ho ninyo, sa ating mga lolos and lolas, isa rin ho siya sa maraming writings and advocacy on women and mothers, no? Kaya isa sa mga pananaw niya, gusto ko i-share sa inyo, this was inspired by Saint Edith Stein. Sabi niya, women are uniquely called to receive Christ and bring Him into the world as Mary did. So it's actually an invitation for the women. Tapos sabi niya, think about it. Mary could have been stoned to death for being pregnant out of wedlock. But Mary followed her son unto death, who everyone thought was crazy, all the way to his death. She watched her son die. And this is not the story of a meek and weak woman. Oo nga naman. Yung description na yun, may katatagan, no? Correct. Tama. Tapos, So, dahil nandiyan ka sa mga sulat ni Edith Stein, isa sa mga nakita ko na her message then is even very much relevant today, no? Yung pagtingin niya doon sa creation story ni Adam and Eve. Sabi niya, ang nakasulat sa words is yung Adam was given a helpmate. Ang tinitingnan ngayon natin is, ano ba yung helpmate? Si Adam ang nasa ibabaw, Sabi ni Edith, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin is, it's like looking at a mirror. You are complementing each other. Both of you are representative, are the face of God
for this world. So, hindi second-class Hindi second, citizen si hindi Eve. hindi siya hierarchy, kundi mutuality. Yes. Ayan. At yun ang maganda. Ayan, kasi doktora, para na tayong philosopher, magamit tayo ng pero mutuality, maganda, di ba? kasi naaangat natin Oo. yung dangal ng isa't isa. Oo, tsaka- In the same manner, Brother Froilan, hindi lang to an issue about gender eh. Precisely. Kundi yung magiging tao natin, Oo, mismo. meron tayong dangal na pantay-pantay. And maybe we can also apply that, Brother Froilan, sa mga tumatanda na it doesn't make them a lesser person. Di ba? It follows the same principle yon, no? Na pag matanda ka na, hindi ibig sabihin na bawasan na yung dignidad mo at yung dangal mo. Nakit mo, doktora, no? The fact that our dignity comes from the fact that we are imago Dei, the image of God. It does not change. When we were young, we are image of God. When we work as a professional, we were the image of God. And we become old and helpless and limited. I don't want to use helpless, but limited. Yes, Diba? yes. Na konti na nagagawa natin. Yung kabuluhan natin bilang anak at imahin ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Kaya pag tititigan nyo si Brother Froilan, parang hindi pa naman senior citizen. Pero sinabi ko kanina dito sa programang to, hindi dito gender reveal. Dito po ay age reveal. Pwede mo bang i-announce sa ating viewers kung ilang taon na si Brother Froilan? Ako po ay pinanganak noong 1960, kaya ako po ay magsi-64 na sa susunod na birthday ko. So senior na talaga Oo. siya, di ba? Ini-enjoy na po yung pagiging senior na kasi doktora, ako naging breadwinner ako kasi panganay ako sa 7 magkakapatid. Maaga kaming nawala ng unang nanay, tapos tatay na lang. Ang tatay ko ay limited siya kasi ordinary isang sundalo. So I need to become another parent sa aking mga kapatid. Tinulungan ko ang father ko, raising 7 kami magkakapatid na salamat sa tulong ng Diyos, lahat sila nakatapos naman ng college. So yung ganong bagay. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So, tao yung na gumagawa, pero ang tulong ay nanggaling Ay, talaga naku, sa opo, Diyos. opo, So, opo. anong klaseng sundalo po ba ang iyong ama? Ang tatay ko po ay nagmamaneho. Pero ng ano po jeepney. siya, Army? Sa Army po Army siya. Ang talaga, huli niyang Philippine assignment ay Army. sa Camp Aguinaldo sa Office of the Adjutant General. Ayun. Yung foot soldier siya, no? So, nakapag-retire po ba siya? Nakapag-retire po siya. Tapos, actually, palibasa, maaga po nagsimula ang father ko sa Army. Kaya alam mo, 30 years of service lang naman. So, I think 51, 52, retired na siya. Kung naka 30 years of service na Aba, siya. Gano'n, mahaba-haba na kasi Mahaba-haba, yun. oo. Kaya lang, I'm happy na, nung nag-retire siya, nagtatrabaho na ako. So, I got to let him enjoy yung kanyang retirement. Ako na ang naging, breadwinner ng family na na-enjoy So, niya yun. nakakatuwa talagang lahat ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagtutulungan ninyong mag-ama. Oo, alam mo, big deal po yun sa father ko lalo na. Kasi sa family niya, siya yata ang unang merong anak na naka-college. Wow! Oo naman, it's an honor. It's an honor, no? Hindi lang yung reward sa mga pinaghirapan, kundi nakadagdag ka no? Nakaangat ng dangal ng iyong pamilya at syempre ng buong komunidad natin. So, ilang taon ka naman po na meron ng OCDS sa iyong pangalan? Ganito po yan. Tamang-tama, no? Ang father ko namatay noong 1995, so ako yung ulila na. Orphan na talaga, At 35 lehitimo. years old na. Alam mo, kahit, ayun na, 35 years old ka na, nung mawala siya, na-feel ko, oh my God, ulila na ako. Wala nang, wala nang on top of me. Ako na. No? So, noong 1995, somebody invited me to join the secular. Ako naman kasi, simula po ko yung altar boy, anak kami ng sundalo, doon sa campus sa Libis, ang aming chapel ay Our Lady of Mount Carmel. Oh. So yung Carmelites, nasa consciousness ko na siya. No, I got to read kung ano ba yan. Meron pala mga friars at meron pala mga lay people who can practice the spiritual. So I'm really looking for it. So nung I heard this at in-invite ako, nung pumunta ako, excuse me po doon sa mga senior, puro po sila babae na matatanda at senior citizen. But I did not feel uncomfortable. Parang it's going home. Ito mga kagaya ko na
binubuhay ang Carmelite spirituality. okay. No? Of course, ngayon marami ng younger members. Sinasabi ko kasi, itong community natin dito sa Makati, yan ang pumapasok, doktora. So imagine through the intercession of Our Lady of Mount Carmel, oo. talaga naman na-introduce si Brother Froilan dito sa order na ito. Opo. So, specify mo nga po bakit OCDS. Okay. It's a Latin, alam mo na, mga pangalan ng religious congregation, Latin, pero hindi na kailangan pumunta doon siguro. It's Secular Order of Discalced Carmelites. Kasi ang ginagamit mo ng mga madre, tsaka yung friars, at tsaka OCD. So, Order of Discalced Carmelites, no? So, kami, dahil kami lay people to distinguish, ilalagay namin ng S, So, secular. Oo. Ngayon, opo, tama. Ngayon, sasabihin nila, hindi ba merong OCARM? Di ba, no? Yes. Ano po ang storya noon? Pwede ba? Maikling Opo. kung saan nagmula itong Mount Carmel. Of course, ang Mount Carmel ay nasa Holy Land, sa Palestine. No? Tirahan ng prophet Elijah. No? Kaya yung mga hermit na gustong gayahin ang buhay niya, doon nagpupunta sa Mount Carmel. Tapos, dumating ang panahon, like now, alam mo naman, very volatile ang peace situation Opo, dyan. yes. Then and now, maski noon, so that these hermits, actually, hindi naman sila local eh. Taga-Europe sila, they just want to follow Elijah. So they started returning back to Europe. Kaya ang Carmelite order bumalik na sa Europe. So, napakalaking community ng Oo, Carmel, ng hindi Carmel po sa ba? Europe. Pagkatapos, dumating yung panahon, like any other period in the church, na kailangan mag-reform. Yung original ideals na binubuhay nila sa Holy Land, parang hindi na yata ma-adjust sa Europe. So, kailangan ng reform. Marami Magkaiba nag-reform. na kasi yung mga situation and conditions. At saka, let's face it, meron din ng mga tumabang na ang no? Marami mga reformer ang Carmelites na dumating until 1515 when one woman was born in Avila, Teresa of Avila. Okay. And then she started a reform. Teresa of Avila is another mother of the church. Yes, No? Kaya doctor of we the call church. her Madre. Oo, no? oo, Mother. La Madre. La Oo, Madre. oo. She is the first woman doctor of the church. No? Ngayon, yung reform ni Santa Teresa de Avila naging separate order. Yun lang kami. Ayun. Order of Discalced Carmelite. Yung isa, existing pa rin, yung mother order, Order of Carmel. So marami po tayong natututunan, lolos and lolas, no? So kahit ano pang mga letters yung nasa dulo ng mga pangalan, pero may lugar ang lahat. May lugar ang po so kahit ang lahat. lay person po, Oo. pero pagka lay person po, OCDS, hindi na kayo nag-aasawa. Ay, pwede ho. Pwede. Oo, ibig sabihin, ganito po yan, pwede mag-member ng secular order, single, meron kami member na mag-asawa, parehong member, gano'n, no? Pero it doesn't change anything. You are a secular, meaning you live in the Word and you practice the Carmelite spirituality, pamumuhay ng Carmelite sa inyong kanya-kanyang station sa buhay. Ngayon, Carmelite spirituality, ano ba ang sinasabi ni Brother Froilan? Para sa mga nanonood, I'm sure marami po sa ating senior ang pinapractice na ito. Alam ba ninyo ang number one sa buhay namin requirement? Pareho sa madre at friars at kami, contemplative prayer. Ibig sabihin, magse-set aside sa mga friars at tigi isang oras sila, kami sa Carmelites, maximum namin, simula 30 minutes, silent prayer. Hindi po ito yung prayer nagro-rosary ka, nagpe-prayer mo, kundi tahimik na nakikipag-ulayaw sa Panginoon. Naku, Brother Froilan, bagay na bagay yan sa Ayan lolos nga. and lolas Diba? natin kasi Oo. hindi na masyado active Oo, yung yun life, na, di ba? oo. At mas marami silang panahon. Oo, So yung oo. silence pala nila, pwede nating i-convert into Oo. something holy. Precisely. Yun ang pagbibigay ng panahon sa Panginoon na sa halip na ikaw nagdadasal, pumupunta ka sa iyong tipanan. Kasi magpipili ka ng time kung kailan mo ito gagawin. Minsan tinatamad ka, minsan gusto mong manood ng telenovela. Kaya lang, isiset mo ito parang date sa Panginoon na mag-agree kayo magkikita. You will always show up. Pupunta ka sa inyong date.
yun lang, hindi ka magsasalita, pakikinggan mo lang siya at isa lang isipin mo. So everyday yan, Brother Froilan. Everyday Hindi yan ang yung requirement. pagka tinatamad kayo, di kayo lalabas, dadasal na lang ako. So hindi Hindi. naman pala dapat katakutan, Brother Froilan, Hindi yung po. contemplative. Kasi mabigat yung term Oo. di ba? Hindi, lolos and lolas, pakinggan natin si Brother Froilan. Hindi threatening yan. Oo. Kaya pala yan. Okay, babalik tayo sa kung sino nagpasimula ng Yes. aming grupo, Santa Teresa. Prayer is nothing but a friendly conversation with somebody whom you know loves you. Wow. Ulitin mo yan, Brother Froilan. Nagkamali-mali na yung aking quotation. Contemplative prayer or meditation is, taking time with somebody whom you know loves you o loves us, kung plural, para sa ating lahat, no? Pupunta ka doon, nakipag-ulayaw ka, hindi kayo kailangan mag-usap. Basta alam mo, nandyan siya, nandito ako, nagmamahalan tayo. Wow, ang Kaya ka sarap pumunta naman. doon kasi mahal kita, kaya ako, Ang sarap naman. Alam niyo, nararamdaman niya ng lolos and lolas natin Yung minsan wala ka nang ginagawa, pero nandyan lang yung apo mo, pero ikaw, fino-flow, nag-overflow yung pagmamahal mo going to your grandchildren. Kahit hindi ka na hands-on yung masaya lang sila na nandyan, katabi. Parang ganun yung description mo nung contemplative prayer Kasi nga sabi natin, limited na yung nagagawa natin, depende sa edad. Time. Ako, darating ang panahon, konti na ang magagawa ko. But then, yung presence mo na alam mong mahal sila, mayroon kang kabuluhan sa buhay sa pamilya. No? Ito number one is, tayo pwede magbigay ng pagmamahal, di ba? No? At tayo rin pwedeng tumanggap ng pagmamahal. At tayo din maging object ng kanyang pagmamahal. No? Of course, ang patron ng grupo, ang patroness of the mission. Napakaganda yung pinili siya natin, patroness of the mission. Kasi mission hindi lang ipupunta ka sa labas. Bawat undertaking na ginagawa for your group is your mission. Hindi ba? So, ganong So, bagay. family can also be our mission. Our mission. So, Our lolas and mission to the lolas, whole family. biglang misyonero kayo ngayon. Kaya, di ba katakataka, Brother Froilan, na si Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face of Jesus, karugtong ng pangalan ay Patron of Mission. Kaya siya pinili. Na hindi naman siya lumabas ng kumbento, pero naging patrona ng mga nagni-mission. So, Brother Froilan, naging famous ka din, no? Dito sa Pilipinas, pag dumadalaw yung mga relics ni ni Saint Therese, pati ng kanyang mga magulang, tama Salamat, ba? Doktora Gaines, pagbanggit mo niya. Kasi, alam po ninyo, so, tinanong ni Doktora kanina, kailan ako nag-join? So, noong 1995. Alam nyo, about a few years of that, 1997, ginawa siyang Doctor of the Church kasi nga, 100 years after her death. Tapos, meron na balita na dadating ang relics ni Saint Therese sa Philippines, no? Ngayon, pwedeng bagitin, si Bishop Arguelles, nag-organize ng grupo who will work for this. At that time, Doktora Gaines, konti pa marunong mag-computer, di ba? Ako naman nagtatrabaho. Sige, nag-volunteer. Secretary ako sa office. No, I can help, ganyan, No? One thing led to the another, tapos walang alam mo, kasama to sa life story, no? Na-retrench po ako. Yung alam mo, redundancy. Alam mo, dahil sabi, ganyan lang ang sweldo mo, mag-retire ka para meron kong ipalit sa'yo na mas maliliit ang sweldo. Ako naman, tinanggap ko na yung early retirement program kasi I was at that time working for the visit of Saint Therese. Kailangan mo yung time. Tsaka yun na nga, may gagawin pa naman ako. At tsaka at that time, Doktora, nag-graduate na lahat ng kapatid ko. Tapos patay na ang father ko. So, ako Malaya na lang. ka na. Ako na Parang lang you're po. answerable for yourself na lang. Talaga. No? So, sige, gawin ko na muna to. Alam ko pala, pag wala ka, magkakaroon ka. Amen. Yung sinabi ni Bishop Arguelles, wala kang pamilya, wala kang trabaho, di ikaw nang sumama sa relics ni Saint Therese kahit, hindi ba? Sinong Pilipino ang nabigyan ng ganong chance? No. So, ang galing, no? Hindi na ikaw kailangan magpaalam sa office mo dahil may gagawin ka sa misyon. Binuksan na ng Diyos ang iyong daraanan. Merong konting pagyayabang ito. Saan magagaling ang relics ni Saint Therese to go to the Philippines? USA, 3 months yata sa kanila. Saan ito turn over sa atin? Hawaii?
pumunta kami sa Hawaii. Wow! doon turn over sa amin si Parang St. Teres. sinalon niyo na doon. Oo, From there, oo, dadali na dito. oo. Wow! Tapos- So biglang nagbakasyon ka ng Hawaii. Oo. Ang galing ni Lord, no? May reward At talaga. saka hindi lang reward. Ano pag si St. Teresa dati, ang dami nagre-regalo. Plane ticket and all. Sabi ko, Talaga naman. Bishop Argeles, ang number natin ng upuan natin sa aeroplano, 1 and 2. Nasa unang 10 na aeroplano. So, ibig sabihin, God is a God of provision. Talaga, oo. So, no doubt about it, At saka, ano? si St. Teresa, sinasabi ko to lagi, na after all these years, tsaka 5 times na ako nag-accompany kay St. Teresa around the Philippines kasi 5 times na siya bumisiti. Hindi ko to, lakad. Lakad ito ni St. Teresa. Sinama niya lang ako. Tama, tama. So, Nakasama spiritual lang ako. friend ka niya talaga. Di ba ganun siya, no? Meron siya lagi mga spiritual friends. Alam mo yun, sinabi mo, spiritual friend, Pumasok po ako sa Carmelite. Kanina, simula, sabi niya sa Blessed Mother, true, ang devotion ko po ay sa scapular. Hindi ko, si St. Teresa kilala ko, pero hindi ako devotee ni St. Teresa. So, sino ang lumapit sa akin? Siya lumapit sa akin. Diba? Talaga. God works in very mysterious ways at talaga may mga ginagamit siya, no, ng mga instruments kung paano Correct. mababago yung takbo ng buhay talaga. So, ano po yung big event kay St. Therese next year? Okay. No, actually, salamat, Doktora, for leading me to that also. Nagsimula po ang mga big events at ang tawag namin, Theresian Jubilees. Kasi nung dumating yung relics niya last year, 2023, timing, that is 100 years of her beatification. And also her 150th birthday. No, tapos ngayon, tapos nagpapatuloy itong celebration natin sa kanya next year, 2025, 100 years of her canonization. Dito po sa Philippines, nagplano na kami ng celebration. No, ang tawag dito ay Congress on Prayer 2, Y2. Konting background, Noong 2015, 500 years old si Santa Teresa de Avila. Nagkaroon po tayo ng Congress on Prayer sa MOA Arena. I think more than 9,000 people came. Kasi libre man ito. Pinamimigay Open. natin ng ticket, no? Oo, no? Tapos after that, tinatanong kami kailan ang susunod. So, the people who attended, the bishops and the priests who attended, liked it. Well, ngayon lang masusundan. Next year po, meron na po tayong date at venue. Pero yung ibang details, binubuo pa natin. Kaya siguro ilagay niya na sa calendar niyo total holiday. April 9, 2025, Araneta Coliseum. Yan. Smart Araneta Coliseum. Yung mga kung sinong presider, kung sinong but yun ang whole day po, 8 to 5. So, early invitation na po ito, lolos and lolas. At holiday naman yon. Holiday, May kaya maghahatid pinili sa natin, inyo. May oo. maghahatid sa kanila ng mga apo, di ba? Oo. So, Brother Froilan, ibig sabihin yan ay babalik ka pa dito sa ating programa para sa promotion mo. Oo. Sasabihin Hindi lang- natin kung paano pagkuha ng ticket, kung sino magmimisa, kung ano pa mga expect nila. Yes. Oo. So pinagdudugtong-dugtong talaga ng Diyos, no, ang lahat para mapabuti ang ating buhay. Pero to acknowledge naman yung mga naging inspiration sa buhay mo, mga role models mo. Let us okay. acknowledge them. Okay. Natutuwa ako at ngayon, nakapaglingkod ako sa Panginoon kahit papano. Alam po ninyo, sabi ko kanina, maaga namatay ang nanay ko. Siya ay 42 years old, ako ay 16 years old. Tapos ang father ko, when she was 65 years old. Meron bilang panganay, kahit noon pa, meron na silang tinitimo sa sarili ko. Pag kami mga gagawin sa bahay, papabayaang maglaro yung mga kapatid kasi sabi, ikaw panganay, ikaw gumawa nito. Oo. Halimbawa, kulang ang pasalubong, hindi ka nakasali kasi ikaw panganay ka. Ang hirap pala maging Oo, ay, panganay. totoo. Pero alam mo, afterwards, looking back, na-prepare ka sa mga bagay na, Mga mabibigat. Mabibigat na, yun nga ang Responsibilities responsibility na magparaya ka at responsible mo, lagi kayong magkakasama, no? So, the fact na maikli lang ang buhay nila, pero yung the fact, yung kung paano nila ako tinrato, hindi kagaya ng ibang mga kundi, ikaw ang pinakamatanda, dapat ikaw ang maggaganito, ikaw ang mamumuno, ikaw ang magpaparaya. Ganun bagay.
Yun So, ang ibig lumaki. sabihin, Brother Froilan, ang iyong kabanalan ngayon ay maa-attribute natin sa mga magulang. Bigla ako kinabahan sa kabanalan. Lahat naman struggling to be little saints, di ba? In our own little way. Yung bang maging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa at nagiging daan tayo para ang kapwa ay mapalapit sa Diyos at hindi impluensya para makalayo sa Diyos, di ba? Yun lang sapat na ho Ganun lang para sa naman. ating Oo, kabanalan. oo. So, Brother Froilan, alam kong kulang pa ang ating kwentuhan, pero nag-promise ka ikaw ay magbabalik sa ating programa. So, any message po for our lolos and lolas? Nag-promise, yun ay pangako at banta. Magbabalik ako. So, aabangan po natin siya. Mga minamahal kong kapwa senior citizen, nandito na po tayo sa bahagi ng buhay na yung dati nating ginagawa at gustong gawin ay hindi na lahat kaya nating gawin. And yet, gusto kong ma-share sa inyo yung mga maliliit na bagay, kagaya ng turo ni Saint Teres, na inaalay natin ay pinaka-pure, pinaka-dalisay na panalangin na pwede nating alay sa Panginoon. At saka hindi naman tayo pwede maging limited. May mga simple things na kaya pa nating gawin. Kung sino sa inyo ang nakakasimba pa araw-araw, alam po ninyo, pwede po akong sumakay ng jeep. Kaya lang, I make it a point na lalakarin ko itong parang pilgrimage. Mula dito lang sa bahay namin hanggang simbahan, ito'y pilgrimage. Katumbas na ako'y naglakad mula rito hanggang Antipolo. Pero malapit lang yung simbahan namin. Kaya pala nakita kita, Brother Froilan, pagka no? makita Kapistahan nyo dito sa ng daan. Holy Face of Jesus. Oo, yun. Naglalakad. Lalakad-lakarin mo yung maliit na sabi ko doon sa bagay. kasama ko, di ba si Brother Froilan yan? Yun ang Totoo ibig yung ko kanyang sabihin. sinasabi. Oo, yung Pwede magandang namang bagay. sumakay, Pwedeng sumakay, pero yung additional kaya pa natin. na Oo. added sacrifice. Actually, sinasabi ko, parang nandadaya ako noon kasi it's an exercise already. It is also a time to meditate kasi naglalakad. Or Tama. you can pray the rosary. Sabi ko, ang lapit lang ng simbahan namin. 2 mysteries of the rosary lang. Oh, hindi ba natin kaya gawin? Tama, So, tama. yun ang aking sense of measurement. How many mysteries of the Wow, rosary? ganda naman. So, pwede din natin i-measure, no, Oo, yung ating mga oo, ginagawa correct. sa loob ng bahay in terms of the That. mysteries of the Oo, Holy oo, oo. Rosary. Tapos ba, yun, ito, siguro marami nang nagsabi nito. Because we have more time for prayer, we pray for everybody who are requesting for our prayer. Tsaka yung mga discomfort natin, yun ang iaalay natin kalakip ng panalangin. Yun na lang. Napaka-importante nung sinabi nyo. Hindi lang ho para sa hinihingi natin, kundi remember other people in our prayers. Kahit hindi mo kakilala, di ba, Brother Froilan, ano? May nahit ka na naman sa akin, doktora. Alam mo, pag may nadaanan akong streamer, o yung di ba, may mga patay, tinatarpulin na, kinukuha ko yun, tapos silalagay ko sa aming prayer wall ng mga Carmelite, no? For the soul. So, hindi ko siya kilala, pero hopefully makilala ko siya sa kabilang buhay, po. di ba? At yung reality natin na ang daming tao ang hindi napapagdasal. Di ba? Kasi Opo. wala sila sa consciousness eh. So kahit hindi ho natin kakilala, it works. No? Pakikinggan pa rin ng Diyos ang ating panalangin. So I want to go on and on, Brother Froilan, pero syempre tapos na ang meriendahan natin with the lolos and lolas at talagang nagtagumpay na naman ang Panginoon dito sa ating Mondays with Mary. So pwede mo po ba kaming i-lead sa ating closing prayer? Okay, no. Salamat po. Tutulungan tayo ng panalangin ni Saint Edith Stein na ating patron ngayong araw na ito. Okay. In the name of the In the name of Father. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O my God, fill my soul with holy joy, courage, and strength to serve you. Enkindle your love in me, and then walk with me along the next stretch of road before me. I do not see very far ahead, but when I have arrived where the horizon now closes down, a new prospect will open before me, and I shall meet it with peace. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you very much, Brother Froilan Torres, OCDS. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, bye-bye. Magbabalik tayo muli next Monday.